gusto niyo mag-work from home, pa-refer kayo sa akin. Legit to. Oo nga pala, sabi ko, naisip ko pag ginawa ko tong episode na to, mag-refer ako. PM nyo ako kung gusto niyo ng permanent work from home job. Pwede ko kayong i-refer. Yo, hindi ito podcast. Session 7, take 189.68. Yo, CS De La Peña, Hopia Makaduday, The Comedy Crew, hindi ito podcast. Session 7. At wala nang intro. Siyempre, bago ako magwa-warm up muna ako by promoting our upcoming shows. Ang yung mga upcoming shows ay nasa www.thecomedycrew.com at www.alexcalieja.com. So, na-record ko to katuloy nung session 5 at 6. Pero ma-upload siya siguro week of August 26. So, ito ang mga upcoming shows. Titingnan ko muna ang aking cheat sheet. Upcoming 26. Yun pala. Na-promote ko na rin nung last, pero pa-promote na rin natin ngayon ang Dusk at 27th sa Berjaya Hotel sa Makati, headlined by Minimum Wage, Maximum Rage, Mac Navarez at Jeps Galion. Open by Yuki Horikoshi, Franz Opinaldo, Tito Badrip, Winner Aguilar, na sana ay magaling ka na sa mga panahong ito, at hosted by Israel Buenaobra. Again, August 30th, Friday, Dusk at 27th, Berjaya, Makati Hotel. Sa mga other details, visit www.thecomedycrew.com at www.alexcalieja.com. At syempre, ang birthday show ni Alex Calieja, 52nd birthday niya na. Ang title ng mga shows, series of shows, actually, 4 na theater shows, ang Happy Together. Merong October 4 and 5, and then October 11 and 12. Andyan ako sa October 4, kasama ko si Prof. Dave at ang Men at Work podcast na si David Tabonares at Rex Millora. So, bili na kayo ng ticket, baka maubusan kayo, at tawa tayo ng gabing yan. Ayan. Friday night nga pala siya, so planuhin natin mabuti. Sa bili kayong ticket, kita-kits tayo doon, tawanan tayo. At meron nga palang promo si Alex sa mga bibili ng maramihan ticket, like 5 tickets, 10, 20, yun yata. Pag bumili ka ng ticket, walang raffle to. Kapag bumili ka ng 5 tickets, 10 tickets, 20 tickets, meron kayong appliance galing sa Sharp. Yun. Walang raffle yun Talagang, abutan. Pagkabili nyo ng ticket, bumili kayo online, papadeliver agad. Pagka-process ng payment, nasa pinto nyo na agad yung Sharp appliances. Ganyan kabilis. Pero yun, kita tayo October 4 again sa BGC, Maybank Performing Arts Theater. At dito sa ating session 7 ng Hindi Ito Podcast, ito rin, recent issue lang din siya, pero tingin ko maglalaylo na ang issue na ito pagka-upload ng video, pero gusto ko pa rin siyang address, or gusto ko pa rin mag-comment dun sa isang company na naglabas ng video about work from home, mga negative na na yung mga hindi magandang dulot ng work from home sa mga empleyado. Ayun. Andyan yung it promotes laziness and complacency. Basta yun lang, tumatak sa akin. Alam niyo na siguro yun. Pero isa din dun yung sinabi ng CEO pa mismo ng company na nakakabobo. Yun daw mga employee nag-work from home gets dumber and dumber every day. Itong company na to siguro gusto lang talaga nilang i-promote yung working from office, yung mga benefits ng pagwo-work sa office. Kasi meron nga namang mga pros and cons, pero hindi siya naging maganda yung
tawag dito, yung pagtanggap ng tao, hindi naging maganda yung dating sa mga tao ng, lalo na yun dun sa mga nagwo-work from home. Siguro meron din naman akong say pagdating dito kasi nag-work ako sa corporate. Mga 8 years din siguro, more or less, bago ako nag-work from home na permanent. Although nag-work from home kasi kami nung isa ako sa mga maswerteng nakapag-work from home ng pandemic. Kaya tapos bumalik lang sa office nung medyo nawala na yung virus, yung coronavirus, yung pandemic. Then nakahanap naman ako, isa ako sa mga sinwerte na makahanap ng permanent na work from home. Kaya hindi ko magets yung mga sinasabi nila na mas maganda sa office. Although meron kasing para sa akin hindi rin ako masaya na 24/7. Basta yung laging nasa bahay buong week, tapos doon ka magwo-work. Kaya nga ako nag stand-up comedy din kasi para may naghagawa din ako, hindi lang ako kulong sa bahay. Hindi, kaya mali pala. Kaya ako naghanap ng work from home para makapag-comedy. Pero pasalamat ako sa comedy kasi may nagagawa ako. Aside from working from home na nakakulong sa sa maraming sulok ng bahay. Hindi kasi nakakaaning din kapag tas lagi ka mag-isa. Si Ira pumapasok na din yan sa office. Kaya maganda rin meron kang nagagawang iba at meron kang nakakahalubilo mga tao from time to time. At yun naman sa office kasi ang okay lang sana mag-office kung kung malapit lang yung trabaho mo Mas maganda kung walking distance, tricycle lang, isang sakay na hindi naman ganun katagal. Pero kung mag-work ka sa office tapos sobrang tagal ng biyahe mo, 2 hours, 3 hours, grabe yun, 2 hours isang way pa lang yun Tapos 4 hours nasasayang mo sa isang araw na marami ka nang pwede magawa sa 4 hours Pero hindi mo magawa kasi nasa biyahe ka, nagko-contemplate ka ng mga decision mo sa buhay, diba? Pag umainit, kapag sobrang init, diba, pawis-pawis ka. Kapag umuulan, babasa ka naman. Mahirap talaga mag-commute lalo sa Pilipinas. Sabi nga nung isang post, commuting is more tiring than the work itself. Or kung hindi man sobrang tiring kung hindi man mas tiring yung biyahe, equally tiring, basta malaking stress or sobrang taas ng stress level na makukuha mo sa pagbiyahe pa lang dito sa Pinas, lalo na yung mga pang-umaga. Kasi kapag panggabi ka, medyo tolerable pa kasi hindi na ganun ka traffic kapag yung mga sobrang patay na oras na. Although ngayon parang wala na masyadong patay na oras, di ba? Mas madaling araw, ganyan. Unless madaling araw. Pero pag yung umaga, pag nakikita ko talaga dati nung nagwo-work pa ako sa office, tapos syempre pauwi ako, maluwag kasi ang masikip yung paluwas. Talagang nagdigmaan talaga ang nangyayari. Biruin mo, tas sobrang aga pa nun. Bago ka masakay ng jeep, ilang siko na yung nakuha mo, ilang tuhod, ilang beses ka na natuhuran. Tapos ang suot pa nung iba, naka-corporate, naka-long sleeves. Isipin mo yung stress na na nakukuha nila. Hindi pa sila pumapasok sa trabaho nun. Tapos syempre bago ka magbiyahe, gigising ka ng maaga, siguro 1 hour. Kapag tinatamad ka, 30 minutes. Pero more or less an hour before ka umalis ng bahay, doon gigising ka. Yung isang oras na yun, magpe-prepare ka, kakain. Unlike sa work from home, talagang sobrang convenient talaga ng work from home. Ako lang talaga tatanungin na
magla-login ako alauna, halimbawa alauna na madaling araw, gising ako or babangon 12:50, 10 minutes before 12:55, pwede pag medyo inaantok pa. Tapos ang biyahe ko lang mula kwarto hanggang sala. wala pang isang minuto magla-login na. Kaya napaka-convenient talaga, especially pa kapag ikaw ay merong inaalaga ang mga anak. Work from home single mom, work from home mom na lang na meron kang inaalagang anak, na meron ako nababasa na buong buhay nila nagtatrabaho sila sa office tas hindi na nila nakitang lumaki yung anak nila. Siguro medyo exaggerated yung hindi nila nakitang lumaki yung anak nila, pero alam mo yun, yung tinatagal nila sa biyahe, sa office, pwede na nilang makasama yung anak nila sa buong araw eh. Diba, makikilala pa sila nung anak nila. Hindi siya lalaki sa yaya or sa ibang tao tulad ng nakikita natin sa teleserye. Mas paglaki ng bata, biglang sisisihin yung mother na or yung father nila na lagi ka namang wala, di ba? Kasi nasa office sila eh. Kaya dapat nag-work from home na lang sila. Although meron talaga mga trabaho na hindi pwedeng i-work from home. Syempre, andyan na yung janitor, work from home janitor, yung mga joke na yung balsamador. Syempre hindi ka naman pwede mag work from home. Pero kung papipiliin, kung same job lang naman, kung tulad lang ng mga, tsaka maraming work na na-realize ng ibang company na pwede naman palang gawin sa bahay, diba? So napaka-convenient talaga ng work from home. So gusto ko lang, nagyayabang lang ba ako dito sa episode no? Hindi, lang talaga, sobrang grateful sa work from home. Kaya yung sinasabi ng mga nung company na yun na nakakatamad, nakakabobo. Well, meron talagang kasi yung katamaran kasi parang na yun personal issue na yun, kasi kung tamad ka talaga kahit nasa office ka. Tulad ko, aminado tamad ako eh. Kung hanggat mapapadali ko yung trabaho, hanggat makakalusot, hanggat makakakuha ako ng free time, tapos hanggat matatapos ko agad yung trabaho, tatapusin ko agad para may free time na ako. Kaya ako katamad. Or pwede rin akong maging madali lang naman tong task na to. Nasa office, tas madali lang yung task, pagpapaliban ko muna. Kasi minsan ganun ako katamad. Inaano ko lang, mamaya na, madali lang naman yan. So issue siya ng personal issue siya. Hindi naman nabago yun siguro kahit nasa office or work from home, kung tamad ka talaga. So wag nating isisi sa work setup. Nasa tao din yan. Mas kung nabobobo ka, nasa trabaho yan, nasa task mo yan, kung mabobobo ka eh. Kasi kung routinary yung work mo, regardless kung nasa bahay ka or nasa office, kung work mo is routinary, mabobobo ka talaga. So kailangan mong humanap ng paraan para gumana yung utak mo. So wala rin siya sa setup, 'di ba? Nasa na siya. Nasa routine or nasa way na nasa process, nasa work process na 'yun, hindi na din sa pinakang work setup kung nasa bahay ko o nasa office. At kung ako lang talaga tatanungin, sobrang convenient ng work from home. So sana lahat, gusto ko na rin mag-work from home na lang siya para dito na lang, kasi sobrang nahirapan siya lalo pag bumabagyo. Nung bagyo, grabe, wala siyang masakyan. Pero pinag-work from home naman sila, pero late na, parang yung bagyo andyan na, tas hindi, halos parang hindi pa sila makauwi halos. Buti nga nakauwi pa, mas bumaha na, ganyan. Kung work from home, 'di ba, iwas din sa disgrasya sa mga ganyang mga sakuna. Kaya work from home all the way. Huwag kayong maniniwala sa mga sa mga pinagsasabi nila na hindi maganda yung work from home.
Ang isang issue lang sa work from home siguro is yung security. But again, isa pa, pwede ka mag-travel. Pwede ka mag-travel habang nagwo-work. Lalo sa mga travelers dyan, pwede ka mag-work sa iba't ibang lugar. So, hindi ka nakakulong sa office na pwede kang mag-work habang merong okasyon sa bahay. Birthday ng kapamilya mo, hindi ka makaka-attend kasi nasa office ka. Holidays, hindi ka makapag-celebrate ng holidays kasi nasa office ka. Pero kung work from home ka, kasama ka sa lahat ng yun. Lalo na yung mga sobrang importanteng events na kapag na-miss mo, talaga magsisisi ka kapag na-miss mo. Tulad ng mga birthdays, holidays, kasi hindi naman kasi lahat ng tao tawag dito, nagse-celebrate. Ikaw nasa work ka, nasa office ka. At least nakakapag-work ka, nakakasama pa yung pamilya mo pag work from home. Ano pa ba? Ano kung sasabihin ko kanina? Basta huwag kayong maniniwala dun sa mga nagsasabi na pangit ang work from home. At ang issue lang pala dyan is yung security. Regarding sa security, meron naman mga safety measures na ginagamit or meron mga protocol yung mga companies na nagpapa-work from home para merong extra layer of security, yung device mo, yung connections mo. So pero aside from that, parang wala na ako masyado nakikitang issue sa work from home. More on sa tao na mismo or sa work process na mismo kung nakakabobo, pero yung setup sobrang laking ginhawa talaga. So kung gusto niyo mag-work from home, pa-refer kayo sa akin. Legit to. Oo nga pala, sabi ko, naisip ko pag ginawa ko tong episode na to, mag-refer ako. PM nyo ako kung gusto niyo ng permanent work from home job. Pwede ko kayong i-refer. Tapos bigyan ko ng referral link kasi sobrang Tapos yung sa trabaho ko medyo magaan din yung ibang may mga times na magaan, ganyan. Kaya may enjoy nyo talaga work from home. So mga nag-o-office dyan, lalo na sa mga galing sa BPO or mga nag-work sa BPO, apply kayo sa amin. Hindi ko sasabihin ngayon kung saan ako nag-work, pero permanent work from home siya. PM nyo lang ako. Pwede ko kayong tulungan sa recruitment process. Hindi ko kayo tutulungan sa mga sagot ng exam kasi wala ako nun. Basta meron lang akong mga tips siguro para maipasa yung mga yung mga process, yung interview, ganyan, mga tips lang. At again, sana mag-work from home na lahat, halos lahat. Ano pa ba? Iba namang issue yung yung pag nag-work off sa work from home lahat. So luluwag yung kalsada. Ibang issue naman yun. Tapos yung mga buildings hindi daw kikita, 'di ba? Pero ibang issue naman yun. Yung sinasabi ko lang is yung standpoint ng pagiging empleyado. Mas maganda talaga kapag work from home. At ayun lang, nagsabi lang ako ng mga experiences ko. Kinompare ko lang yung working office tsaka working from home based on my experience. At ano pa bang gusto kong sabihin? Wala na akong gustong sabihin. Tatapusin ko na yung episode or session 7 ng Hindi Ito Podcast. Again, nagsa-stand-up comedy po ako. At kita-kita tayo sa mga stand-up comedy shows. Punta lang sa www.thecomedycrew.com at www.alexcalieja.com. So, paano? Si S. De La Peña, Hopia Makaduday, The Comedy Crew at Hindi Ito Podcast. Kita-kits tayo sa mga susunod pang sessions. Peace out.